Iba yung dating talaga pag may ano na, no? May palitada na lahat. Ang bango nun lang ka pag na ano, no? Pag maliit pa. Parang ito yung mga tito na ano, mga tirador na tito, mga ganyan dating ano. Sa totoong buhay ganun din. Kung sino yung luma, pinagsasawaan na. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Magandang umaga mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At nandito pa rin tayo sa Camp Panalig. Ngayong araw na ito ay walang trabaho, araw ng Huwebes dahil meron silang lakad. Bukas pa po ipagpapatuloy ang pagpapalitada dito sa bahay, no? Nakapagtayo na sila kahapon ng andamyo. At bukas dire-diretso na po ang trabaho dyan. Sa tingin ko matatapos na yan bukas mga kapanalig, no? At ang ating mga alaga ay yan, kumakain na rin. Kakatapos lang din namin kumain. Maraming salamat sa pag-asikaso ng pagkain, no? Kay Utol, napakasarap ng aming ulam kanina, bulang lang. Tamang tama sa panahon, mainit na sabaw sa malamig na panahon. Sarap ng bulang lang mga kapanalig. Tapos meron ka lang sausawa na kalamansi, tapos patis na may yun nga, na may sili. Sobrang sarap mga kapanalig. Ang dami ko nakain, hindi naman mapigilan. Bala ko sana mag-diet, kaso inaalala ko December marami tayong pupuntahan na mga handaan, mga ganap. Kaya sabi ko January na lang tayo magda-diet para ayan, walang masyadong pupuntahan, walang masyadong mga okasyon, 'di ba? Ano ba mga okasyon sa January? February, Valentine's Day. Wala. Iba naman kakakainin natin pag February. Iba naman kinakain natin pag Valentine's Day. Hindi naman nakakataba yun. Chocolate. Nakakataba rin pala. Chocolate. Oo nga pala. Yan. At dahil walang trabaho, alam nyo na kung ano ang gagawin natin. Tamang kwentuhan. Tamang daldalan na naman tayo ngayon. At maraming salamat sa pakikinig sa akin habang kayo ay nandyan na nanonood sa kanilang bahay, no? Maraming salamat po talaga. Naku, ang laki na ng tiyan nung isa, oh. Kain pa rin na kain. Okay. Tara, lumaki kayo. Grabe, oh. Para ka ng butete. Huy, normal ba yan? Kanina, pag hindi sila busog, hindi ganyan. Para siya yung ano, para siya yung butete sa dagat na pag nahuli, bigla siyang lumulobo na ganun. Ito pa isa, oh. Tapos kumain. Naaway ni Concho pag ano eh. Concho, wag. Palibasa, hindi mo yan anak, no? Sabi, hindi kita anak, nasa lesiyan ako. Kay Peklat. Ikaw na. At yung mga manok natin na pag-gala-gala lang ay ang gaganda ng ano, no? Ang gaganda ng paglaki ng mga manok. Wala nang pids yan, no? Gala lang yan mga kapanalig. Hindi katulad dati talaga si Utol bili ng pagkain ng pids. Mga ano lang yan, kanin-kanin lang. Mga kanin-kanin lang yan, no? Salamat kay boss Robert Enriquez. Siya may mga bigay niya, di ba? Buhay pa ba yung mga yon? Yung tandang. Yung tandang na lang? Saka isang inahin. Ayun. Yun na lang pala. Yung iba mga anak-anak na to. Anak-anak. Yan. Ito anak yan. Hindi, yun yung ano pa yan. Yung bigay ni boss. Yun pala. Ayos, dami nating manok dito. Ano siya, masipag mangitlog. Oo. Kaya sa Christmas party natin pala, pwede tayo magkatay kasi Christmas party yun eh. isang piraso lang. Isang piraso lang. Oo nga. Kasi puro inahin na yan eh. Puro inahin na ba yan? Oo nga. Ang daming itlog namin nakukuha eh. Kinukuha na namin kasi hindi rin napapakinabangan. Imbis na pakinabangan. Ito si Bernie, oh. Ganda ng poro. Si Bernie, di ba? Isa pa tong ano, galing kay Sir. Bernie! Bernie! Yan ang hari. Ito ang hari dito si Bernie. Kaya hindi ba natatakpan yung mata niya ng palong? Nung kinulong yan kasi nambugbog ng manok ni Kuya Utol. Ayo nga. Hindi na Ikinulong ni Junjun mga isang linggo. Nung lumabas, hindi na siya pupunta. hindi marunong. Dito na lang siya lagi. Matalino ka, Bernie, ha? Huwag ka mga away ng mga manok doon. Alam mo na kung anong kakalagian mo. Matalino to. Nakapag-aral to. Concho, ano? Okay ka lang? Lakas ng hangin. Ganun pa din. Binati kasi talaga natin eh. Sabi talaga namin ni Utol, wala na, iba na talaga ang klima ngayon sa Camp Panalig, na wala ang hangin, na wala ang lamig. Kinabukasan, nandiyan na, may kasama pang ambon at pag-ulan. Oh my goodness, bumawi.
Ay nako, ano kaya gagawin natin maghapon? Sa kaya pa tayo pwedeng gumala? No? Sarap maglakad-lakad kung saan-saan eh. Mag-iisip-isip tayo mamaya. Dahil bukas dadating si Kuya Boy. Dapat pala bukas tayo umalis kasi si Kuya Boy dadating. Para pagdating niya dito, wala tayo. Nasa ibang lugar tayo. Tinakasan na naman ako na baka to. Ay, maraming salamat sa sumusuporta kay Kuya Boy. Meron na siyang ano, $700 kung di ako nagkakamali. 700 tama. Yung sa revenue niya. Kaya ayun, konti na lang makaka-graduate na si Kuya Boy. Matagal pa naman. Mahaba-haba pa ang buwan na bubunuin. Kaya congratulations na agad. Lakad-lakad muna tayo. Dahil kakakain ko lang mga kapanalig. Kaya maglakad-lakad muna tayo dito sa baba. Baba tayo, baba akyat, baba akyat. Papakita ko lang ulit sa inyo yung yung bahay. Dahil nga meron na siyang andamyo at nalinis ko na yung loob. Alam ko na panood nyo na naman yung sa isa kong vlog. Gusto ko lang ulit pakita, bakit ba? Yan. Alright. Dito tayo. Hop, yeah. Habang tumatagal, ang daming tumatakbo sa isip ko kung ano ba talaga ipapagawa ko dito sa hagdan na to eh. Pag spiral, maganda rin talaga eh. No? Kung ang poproblemahin natin kung spiral, mga kapanalig, ay yung pag-akyat ng mga gamit, wala namang problema. Dahil open naman to eh, open no? Open yung ating eto grills lang naman yan. Pwedeng padaanin na lang dito yung mga gamit kung gusto natin, di ba? Wag po kayo ganun talaga pag nagpapagawa, marami kang maiisip eh. Kaya hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba yung o spiral na lang para yung space. Sobrang luwag pa din. Bagay din yung spiral dito eh. Kung tutusin, 'di ba? Bagay na bagay yung spiral dito. Pero bahala na. Sinashare ko lang sa inyo yung mga naiisip ko, mga kapanalig, no? Huwag kayong mag-iisip na yan ka na naman, pabago-bago ka na naman. O kung ano-ano naman gagawin mo, di ba? Normal po talaga yun sa isang nagpapagawa. Marami kang maiisip. Ano ba yan? Lakas ng hangin. Na yung mata ko. Marami kang maiisip na dagdag o maiisip na gawin. Ayan. Kaya, bahala na. Kung may gusto tayong, ito lang yung hagdanan eh. O kung may spiral doon, hindi kasi yung iaakyat. Dito natin idadaan ngayon yan. Kasi nga, grills lang yan. Linis na ng ating ilang araw na lang pwede na nating magamit to. Susok-sok lang natin dito sa butas. May butas po yan para dito sa sa hose ng ating kalan. Na-assemble ko na to. Sabi ni Kuya, lalagyan na lang namin to ng pinaka muna, dikit para kung maghugas kami ng plato, hindi matatapon yung tubig. Pag magtatiles naman, matatakpan yan eh, mga dito, mga kapanalig. Ganda. Ang aliwalas, iba talaga pag nalinis. Dito muna tayo, upo muna tayo, gahiga. Ano ba talaga, upo ba talaga o hihiga? Naisip ko kanina na ikabit na yung mga switch, yung balot nito. Naalala ko bigla, magpapasabay pa pala tayo kay Daddy Oms ng mga tornilyo, yung tornilyo na mahaba. Kasi hindi na aabot. So hindi pa natin siya makakabit, no? Masaya ako kasi yung maliit na detalye na yan, yung mga maliliit na tawag dito na naayos nila. Maliit siyang part ng bahay pero napaka laking epekto pag hindi magandang pagkakakabit, no? Pag nakita pa lang ang gara ng pagkakakabit, no? Nakakasira agad ng dating ng bahay. Kaya masaya ako dahil naayos nga ni Kuya Ogie yung mga saksakan na yan. Lakas ng hangin. Grabe. Iba yung dating talaga pag may may palitada na lahat. Mababawasan na yung alikabok natin dyan. Hindi ko pa winawalis tulad nga nasabi ko dun sa isang vlog ko dahil hindi pa naman to hindi pa tapos. Maghahalo pa dyan ng semento. Yan, lalagay tayo ng chandelier dyan. Ayan, sabi nga ni Kuya Ogie, ayun, dapat daw chandelier yung ilagay ko dyan. Hindi niya alam, noon ko pa naiisip na maglagay dyan, no? Pag pinagpupugaran na ng ibon tong itong bandang bubong ko, mga kapanalig, ang dami ko nakikita na mga nagliliparan.
Masaya naman ako sa part na yun kasi natutulungan ko sila na na magkaroon ng bahay. Pero pasensya na pag nagkaroon ng kisame yan, hindi na sila makakapasok talaga. Parang sa mga simbahan, 'di ba? Pag pumapasok tayo, nakikita natin yung mga ibon nagliliparan. May kanya-kanyang tawag doon. Meron silang kanya-kanyang pugad doon sa loob. Si Junjun naglalaba, silipin natin. Magugulat 'yan. Silipin natin naglalaba. Ay. Ay. Oh. Huli, naglalaba. Yan, nararamdaman na natin yung pagkaunti ng buhangin. Kasi nung nakaraan, ayan, may bakas pa, di ba? Ayan, dito siya eh. Ngayon, ando na sa baba, Marami na rin nabawas. Marami naman kasi nagawa dito. Sinampulan na pala to kahapon nung yung natirang semento dito na ipinahid. Wow, tutuloy na yan sa susunod. Tapos pag na pa tong pinaka poste na to, pag napormahan, kalinis na talagang tignan yan. Eto pa pala yung yung nakalitaw yung dito yung hollow blocks nung unang plano ng bahay. Ito mga kapanalig, pag ganun yan eh. So parang ang nangyari, ito yung pinaka retaining wall na itong bahay. Yan, may poste pa yan dyan, tapos hanggang dun, diba? Ang linis dito sa mababa. Nilinis ni Junjun. Sarap tumambay dito, linis. Salamat kay Jun sipag din ni Jun no. Tambay kaya tayo dito mamaya. Pagdating ni Kuya Boy, dito ka siya ayain. Basta pag naalis lang itong mga na to itong mga hollow blocks na to, pwede na ulit malinis ito. Ito, pag nalinis yan, okay na. Alright, yung lupa ko hanggang dito po yan, yung pinakabakod na yan. Itong puno na yan, patay na pala itong puno na to. Patay na ba to? Ito, patay na Kasi kung patay na siya, babakbakin ko na lang para lumawak pa yung space ng lupa dito. Tapos itong mga natitirang hollow blocks, ipang-aano ko na lang sa kanya, ipang haharang, ipang retaining wall. Iko-connect ako dito sa hagdan para lumawak pa yung ko dito, yung space, no? Lakas ng hangin. Yan talaga ang simoy ng Pasko, mga kapanalig. Katas ng Pasko, January, February, mag-April na naman, manggahan na naman. Meron na naman tayong maka-harvest na mangga. Kagandahan nga lang talaga sa kaanuhan nga lang talaga pag manggahan, malangaw. Uy, bigla ako meron nakita. Meron akong ipapakita sa inyo, mga kapanalig. Ngayon ko lang ito napansin na meron na palang tumutubo ulit na langka dito. Ayan ang bango. Kuya Boy! Ang bango nung langka pag na pag maliit pa. Kailangan siguro to na lagyan muna ng takip para hindi siya mabukbok. Kasi pag wala siyang takip, nasisira siya Nalagyan ng sako, mga kapanalig. Dami niya. Tagbuan na ba ng ngayon? Pag malamig siguro tsaka tumutubo yung mga langka. Galing no. Langka, ang bango niya. Buhay na buhay mga tanim namin dito. Langka, mangga. Yan lang naman. Ito yung yung matatanggal na ata yung muhon no. Ito yung pinaka muhon ng aking lupa. Kaya hanggang dito pa yan. So pwede pa tayong magbakbak ng malaki-laki. Tapos yung lupa niya isasako na lang natin. Pero bago yun, sisiguraduhin ko muna na may na tayo, may budget na tayo pang retaining wall bago tayo magbakbak para sigurado. Kasi di natin masabi katulad nung bagyuhan, 'di ba? Napakadelikado nun. Kaya kailangan na tayo, meron na tayong pang-suporta. Saka dito plano ko na rin yan sa susunod.
Dito mga kapanalig yan. Yung nakikita nyo harap na yan, lalagyan ko na rin yan ng harang. Para kung masemento man to, hindi na tayo magpuputik dito. Malaking gastos pa to eh. Sa mga susunod na panahon na yan, sisementohin natin. Tapos kahit ito lang yung babakbakin ko. Ito lang part na to. Itong part lang na to. Tapos yun hindi na. Tapos puro pader na yan. Nabanggit ko na yan, di ba? Isang pader na yan pag ganun. Ano yung banding nyo ba yan? Ha? Opo ah. Ang alaga ni Junjun sa ano, siya talaga tunay na tatay niya. Tingnan nyo, para sila ng kulay. Ano, brown? Para sa damit eh. Oh. Kinukutuwa mo dun. Aliguan kaya natin. Wag, mamatay yan. Bibili ako. May sabon dyan ah. Na pang-aso? Oo nga no. Ito, Nanginginig na eh. shampoo and conditioner. Ito maganda to sa ano. Sa pang-aso. Magpakulo kang tubig to. Oh, pakuluan mo ng tubig para lumambot agad. Para lumambot agad yan. Ay, mag-best friend, naglalaro na naman ah. Yan talagang ano eh, no? Oh, sige, laro. Oh. Laro. May sugat sa ano si ano eh. Si Ulila may sugat sa nguso. Ikaw, anong ginawa mo kay Ulila, ha? Anong ginawa? Ayan, maglaro kayo dyan. Si Concho kasi matanda na, bihira na makapaglaro to eh. No? Pag mga ganyang edad, Seryoso na sa buhay. seryoso na sa buhay yan eh. Ganyan talaga pang mga senior. Oh, pag mga senior. Joke lang. Gusto niya mga ano na, tahimik, ha? I-apply na natin senior. SS? Oo, para ano, priority lane ka. Para may makuha. Oo nga. Hanggang 500. Ilang taon na ba to si ano? Pancho, ilang taon ka ba pinanganak? 5 years daw na yan. 5 taon na ba to? Matanda na. Kasi ang sa aso pag 5 taon na ang equivalent nun. Pero di ko rin alam eh. Parang mga 30 plus na, mga ganun, o 40. Mga something. Correct me if I'm wrong. Ng aso? Ewan ko lang. Pero malakas-lakas pa naman to si ano? Si Concho, malakas papil eh. Mga nasa 12 na yun eh. 12? Na 12 years? Oo. Iba na yung mata. 12 years? Yung sa'yo, yung aso mo? Ay, itong mga... Wala, bata-bata pa to si Concho. Malakas papil, tsaka yung tindig. Parang ito yung mga tito na ano... Mga tirador. Mga tirador na tito, mga ganyan dating ano. Mga tirador ng batang aso. Na, Concho na. Di ba, Concho? Concho! Concho. Ay, si Utol, mag-ano siya ng... ang tawag dyan, Tol? Gabi. Panlawak sa isda. Oo. Araw-gabi, bakit naalala ka? Gabi. Maligat eh. Panglaw. Anong isda yung halo mo dyan, Tol? May ano dun eh. Yellowfin. May yellowfin. Sarap nun. Parang masarap din pulutan yun ah. Yellowfin. Si Utol ang bahala. Kanina nagluto siya ng bulanglang. Ngayon may halo na namang gulay. Ano, masarap. Halo, ano, hindi puro karne. May halong gulay. Healthy living. Yung bungang langka dun parang malaki. Ano? Yung bunga ng langka. Ang bango nga eh. Ha? Parang hinog na nga eh. Alin? May yung bunga ng langka. Parang ang laki. May bunga na bang langka? Oo. Dapat siguro yun, ano, balutan. May bunga na? Oo. Parang tingin ko nga malaking bunga yun eh. Oo. Dapat yung lagyan ng sako kasi mabubukbok. Nakaraan, meron tayo na harvest. Oo. Maliit pa? Tamis no? Tamis. Pag nalapitan ni Kuya Boy yun, delikado. Hindi pa pwede lagyan ng sako. Hindi pa pwede. Oo. Maliit pa eh. Pero pag lumaki na, ano natin. Kanina naglalakad ako doon, nakita ko may ano eh. Pero ngayon sa taas, Na. malaki na. Saan? Doon sa tuktok? Nung nakaraan, binalutan ko lahat yun. Nga. Balutan din natin. Ito muna ka. Kailangan ko muna mag-edit, no? Kailangan natin magsipag. Dito tayo dadaan sa may malaking gate. Siyempre, 2 gate dito. Dito tayo sa kabila. Ang ganda talaga ng ano na to. Ano bang halaman yan? May kulay pula. Pula, red, green. Tara na. Hello! Nandiyan ba si Kapanalig? Nandito pala yung short ko. Mamaya ako nakukunin yan. Pasok tayo dito.
Hopya! Mabilis lang naman ang oras. Mamaya gabi na naman. Bukas may trabaho na naman. Excited talaga akong lumipas ang araw pag merong pag may trabaho. Sa sahod ko bibili na tayo ng dito, hose tsaka ng tubo mga kapanalig. Tapos irerekta na namin yung paggawa dito para magamit na namin tong lababo next year o bago matapos ang taon. Dito na kami nakakapaghugas ng pinggan at nakakapagluto na kami dito. Bababa ko na rin yung extra naming tangke na bigay sa akin ni Ma'am Mayflor. Yan, dyan natin ilalagay. Tapos yung ibang mga plato isi-set up na natin dito. Para dito na tayo sa baba. Alam nyo, itong lababo na to, kung walang YouTube tutorial, hindi ko siya makakabit ng mano-mano kahapon eh. Buti na lang meron tayong napanood, no? At eto na siya, yung ating pinaka Kaya kung bibili kayo ng lababo na katulad na itong Shark, yan, hanap na lang kayo sa YouTube ng mapapanood para may kabit nyo na maayos. Ito kasi yan yung pinaka ilalim niya. Pwede mo siyang linisin dito kung may ipon ang dumi. Kunyari yung mga kanin, ay nakakonekta na yan dyan. Ayan. Mga kanin, mga dumi-dumi, yung mga tira-tira. Dito yan nasasala, mga kapanalig. At dito rin sa kabila, ganun din naman. Natatanggal yan. Yan. Ito iniisip ko kung para saan to kasi nakakonekta to doon sa may sa may gilid ng lababo. Nung tinignan ko na siya mabuti, alam ko na kung bakit merong hose na ganito papunta dito rin. Tapos etong na yan, ito nakalapat dito sa may butas. So ito siguro yung pag napuno yung itong lababo, hindi siya aapaw dahil matatapon na siya dito. Mga kapanalig, yung tubig na sobra hindi aapaw dahil dito na siya dadaan sa hose na yan papunta, tatapon na dito. So kung nagbabanlaw ka ng plato, kung nakalimutan mo na kasi yung gripo, hindi siya aapaw, hindi maglalawa dahil dito yung tatapon, no? Dito rin kung makalimutan mo, kahit umapaw siya dito naman unang yan babagsak yung tubig eh. No? So hindi siya aapaw, hindi siya maglalawa sa buong kusina. Ayun pagkakaintindi ko kung bakit may butas to. Kahit saan diyan, kung dito mapuno, rekta na agad dito 'yan. Kung dito mapuno, kahit walang butas 'yan, dito naman unang aapaw, mapupuno to, dito pupunta. 'Di ba? Ang galing ko. Alam ko 'yan eh. 'Di ba? Ayos. Ang ganda rin na pagkakaano natin. Pagkakadali niyang lababo. May nag-comment nga sa akin na yung lababo niya raw dati, ganito rin na style. Kaso nga lang hindi raw magkasya yung kawali. Alam nyo, ganun din yung iniisip ko nung una eh. Sabi ko, bakit pa merong dalawang ganito? Pwede naman isang buong ganito, tapos ganito lang din ang style, kahit ganito yung gripo. Nagpalit daw siya ng ng mas malaki na wala ng hati. Yun yung iniisip ko nung nagdadalawang isip ako nung doon sa hardware. Sabi ko, bakit kailangan pang dalawahan? Ganun. Gusto ko naman, naisip ko lang din na para kakaiba. Yan na kinuha natin. Ayos din naman. Susubukan ko munang kunin ko muna yung extension dito. Subukan kong paanda rin yung rep. Kasi ang tagal na nung rep na hindi nagagamit. So, baka mamaya hindi na siya gumana. Pero itong rep na to, napagawa ko na siya. Dati kasi hindi na lumalamig itong rep. Merong malapit dito na pinagawa na. Ayos naman, gumana naman. Problema lang dito, maliit yung yung freezer, yung lagayan niya ng mga para sa mga stock. Kaya hindi tayo makapag-stock ng marami. Buti binigyan tayo ni Kamario nga ng yung malaking freezer na yan. Ito, ang problema lang doon, hindi mo malagyan ng gulay. Ito, pwede mo siya malagyan ng gulay. Ang lakas nga lang sa kuryente pag parehas nakabukas. Kaya dapat isa-isa lang yung bukas ng freezer. Saka wala pa naman tayong sariling kontador, di ba? Testing lang.
Testing nga. Parang hindi na gumagana. Hindi na siya tumutunog eh. Parang hindi na. Ah, gumagana pa. Gumagana pa siya. Pero ang dumi na kasi nung ano, hindi pa namin nalilinis. Gumagana pa siya. Nakakatakot na hawakan, baka may ground. Yan, lamig oh. Gumagana pa siya. Naiistakan lang namin ang ano, mga tuyo, ganyan. Sayang naman. Regalo pa sa akin to dati dun sa Bukana nung Luminatics, nung magkaano pa kami ni Michelle. Ito. Gumagana pa. Tingnan natin, paandarin lang natin konti. Sprayan ko lang yung ano niya. Yan yung paa kasi kinakalawang niya din. Sayang yan. Gumagana pa. Pasensya na po kayo sa mga nanonood. Marumi nga po talaga yung Pero lumalamig pa siya oh. Ito nawala to dati. Bumili lang kami sa Shopee. Yan, si Dang yung umorder. At okay, gumagana naman. Lilinisin ko nga. Kawawa naman. Gumagana pa pala. Akala ko medyo tagilid na eh. Gumagana pa siya oh. Yung ilaw lang ang medyo, yung ilaw lang hindi. Ayun. Yun oh. Kita nyo? Parang kulang na siya sa hindi na siya umaangat ng gusto. O kaya nangyari? Kinalawang? Ayan, dapat pala pag ganun. Hindi na siya umaangat eh. Pero may ilaw pa rin naman. Kukuha muna ako ng Joy para malinis. O dadalhin ko na tong mga to doon sa kubo para doon ko na mahugasan. Tapos magdadala na lang ako dito ng basahan tsaka ng Joy. May tuyo pa pala dito. Dito pala nilalagay ni Kuya yung tuyo para hindi makain ng pusa. Pero sige, dyan muna yan. Linisin ko muna itong mga to. Sayang mga gamit pag di natin na asikaso. Akala ko talaga na siya, hindi na sira na kasi ang tagal namin hindi napapaandar. Hindi na nabigyan pansin dahil nga meron na kaming freezer. Pasensya na po sa mga nanonood. Pasintabi. Linisin ko lang itong mga to. Habang wala tayong trabaho, linisin muna natin yung mga gamit. Dahil sayang. Gagawan ko ng sa susunod, paggagawan ko yan ng pinakatungtungan dito para pumantay siya. Pumantay na. Yan, yung katulad ng ginawa ni Kuya Luni na pinakapatungan para umangat. Alright. Dali na doon. Pero kung may linya na ng tubig doon sa may lababo, pwede na tayo doon na maghugas nito o mag-anlaw. Kaso wala pa eh. Ito, nagluluto ka? Hugas ako dyan. Okay lang. Si Utol sipag nag-ready na ng lulutuin. Babalat ako ng ulo. Ba't ka? Inisip ko lang yung rep natin kasi sayang, gumagana pa pala yun. Nasak mo? Oo. Ayos. Lumalamig pa eh. Sayang, papabayaan natin. Mga isang taon na nga. Mga isang taon na hindi napapaandar yun. Pero di ba napagawa na natin ng isang beses yun? Malapit lang dito yung magawa. I-makeover lang natin yung rep. Wala na sa Wala, oo. Hindi na namin talaga nabigyan ng pansin nung may freezer na. Minsan kung sino talaga yung luma, ayun yung nababaliwala eh. Kawawa naman eh. De, tsaka ang light kasi ng freezer niya, di ba tol? Di makapag-stock ng maraming ulam. Sa totoong buhay ganun din. Ha? Sa totoong buhay ganun din. Kung sino yung luma, pinagsasawaan na. Naghahanap na ng bago. Joke lang.
Tamang linis lang tayo, wala naman tayong gagawin. Hindi ko na, ayoko na maipamigay yan kasi magagamit pa yan. Malaking bagay. Oo. Tsaka galing sa mga supporters ko yan eh. Kaya nakakatuwa. Linis lang. Linis muna tayo mga kapanalig. Samahan nyo muna akong maglinis ng mga kailangan linisin. Dahil magpapasko, kailangan malinis ang salubong ng bagong taon at Pasko. Nung bata ako, ganun sa mga tita ko. Lagi akong pinaglilinis ng bahay tuwing magbabagong taon. Papasok ang bagong taon ng Pasko. Para swerte daw yung swerte daw yun pag malinis eh. Yan. Make over. Ayan. Okay na. Magbabanlaw na tayo ngayon. Pagkabanlaw na ito, patutuyuin ko muna dito. Tapos bababa tayo. Linisin ko muna yung rep. Tapos pag natuyo na yun, at natuyo na rin to, natin isalang. Ibalik. Linis lang. So ito na siya. Yan, papatuyuin na lang natin. Magdadala na lang ako ng tubig doon na panglinis. Para ako naihi oh. Kunin ko lang yung sabihin ng plangganang maliit para maraming tubig na mailagay. Malinis natin ng gusto ang rep. Hop ya. Nasaan ba dito yung plangganang maliit? Nasaan na? Yun, nandito. Diyan ka pala, hindi ka nagsasalita. Tara na. Linisin ng rep. Ang lamig oh. Lakas pa rin ng hangin. Oh pre, ang balita? Tagay ba? Pas muna. Right. Linisin. Lagyan muna natin itong mga tuyo dito taas. Baka masalasihan tayo ng mga pusa. Muna. Kahit wala na pala siyang patukan to lang. Oo. May ano naman eh. Pero maganda kung may patungan para mataas. Maganda tignan. Nasira ng standard ah. Oo. Gawa na lang ulit. Dalawa pa yung natitira ko ditong plywood na marine eh. So pwede tayong gumawa ulit ng tungtungan nito o kaya ano na lang yung mga tirang kahoy. Yeah, luminis ka. Paganahin lang natin kahit mga 1 oras. Patayin natin ulit. Bagay itong rep na to dun sa sa bahay ko dati sa Bukana. Kasi maliit lang bahay ko dun, di ba? Ang saktong-sakto to, ang cute.
Yun. Tatanggal pa. Dumi oh. Ito na yung ano, salamat kay Utol, dinala na tong mga naugasan natin. Ay, sabi mo kanina, Tol? Pag okay na, halimbawa pwede na tayo magluto dito. Pag natapos na sila magpalitada, lagyan natin ng plastic po dito. Oo, para hindi ganong mahangin. Oo, hindi ganong mahangin pag nagluto. Hindi mahangin. Tapos ito yung umaga, dito yung maghugas. Oo nga. Hindi Tama. na kailangan, ano, tawag ito. Pwede na rin. Baba. Diyan na rin magugas ang puwet. Loko. Dali, baka madali to ni ano, ni Pongkan, saka ni... Yan, dinala na ni Utol. At ito na yung ating rep. Nalinis ko na, mas malinis kaysa kanina, di ba? Ito na yung labas na lilinisin natin ngayon. Wow! Oh, di ba? Ito yung mga gulay. Diyan. Sabi ko nga, freezer na, ano? Maganda nga sana ano ng gulay, kaso malakas sa kuryente pag dalawa yung ano. Ay, minsan pag wala na pang laman, ito lang papanda rin. Sa bagay. Ano lang, chalitan, no? Pandarin ko lang siya ngayon mamaya ng mga 1 oras, no? Tapos patayin ko na. Oo. Para ano. Matagal na hindi na pandar. Siguro 1 taon. Kinalawang na eh. Dapat pinagbuhusan niya ng gym. Mamaya. Bilis mo na. Bilis na niya. Yung labas naman, panlabas. Panlabas na anyo. Nalinis ko na siya. Ibabalik na natin itong mga pinalis. Yan, saan ba to? Nandito yan. Ba, ayaw na bumalik. Yun, dyan ka. Alright, next. Yan.
patay na. Hindi yan linis na bara-bara lang ha. Malinis talaga yan. Oh, di ba? Ano, papaganahin ko lang siya ng mga 1 oras tapos papatayin ko na rin. Narinig nyo? Narinig nyo ba? Umaandar na ulit, di ba? Napagana ko na siya at binunot ko na ulit. Yan, pwede na natin siyang isara. Yan, no. Nag-aaya na si kuya kumain. Nagtataka ako, inaaya niya ako kumain. Sabi ko, kumain na tayo ah. Yung pala, umagahan lang yung kinain namin kanina. Ngayon magla-lunch naman kami. Hindi ko na namamalayan yung oras. Masarap talaga pag may ginagawa ka, hindi mo namamalayan yung oras lumilipas mga kapanalig. Kaysa binibilang mo yung oras, lalo ka lang maiinip. Kakain na raw tayo. Diba, pagkatapos ko maglinis, magligpit, kakain na. Tara na. Kain na naman. Ayos yan. Yes. Ito ang lunch namin. Ay, ito lang. Wow! Panoorin nyo na sa vlog ni Utol. Sarap niyan, thank you Tol. Ito yung umaga. Ang ingay ng manok. Ano ba yung nabangan yan? Siya ba yung nangingitlog? Siya? Tapos na akong kumain. Salamat kay Utol. Titignan ko lang yung refrigerator. Sasara natin kasi pinatuyo ko lang. Sara ko muna. Kukukukuk! Ay, sarap. Hangin. Sara na natin. Okay ka na? Tuyo na, boy? So, ano pang gagawin natin ngayong araw na ito? Nalinis ko na yung paligid. Nalinis ko na yung rep. Ako na kaya gumawa mag-isa nito. Palitadahan ko na kaya yung labas para may magawa ko, no? Yariin ko na to. Magalo na ako ng semento, may bistay na naman. Haluin ko na, tapos ako na yung yayari isa-isa. Magugulat sila pagpasok nila, tapos na lahat, no? Ganon kalupit si Louie TV. Sana lang marunong. Pinag-aralan ko may mahirap eh. Sarap talaga ng mga luto ni Utol mga kapanalig. Dito sari-sari talagang gulay yung pwede nyo kainin. Magugulat ka na lang sa mga niluluto ni Utol na pwede pala yun. Sabi ko naman sa inyo, talagang maraming alam na luto yung kaya panoorin nyo sa vlog niya. Sa ngayon kasi hindi pa siya nakakapagtanim ulit. Sabi niya sa summer pa hindi niya na naasikaso tong mga tanim niyang sili, talong. Doon hindi niya na rin naasikaso. Kaya ganito na itsura. Pero pagdating ng mga buwan na pwede na talaga magtanim ulit, syempre asikasuhin na Utol yan. Maraming salamat ulit kay Kuya June, no? Sila kasi yung may-ari ng lupa na to. Pinapagamit niya kay Utol itong lupa niya para pagtaniman. Nandito lang yan sa tapat ng aking bahay mga kapanalig. Yan, puro sili yung tanim niya dito. Yan, sili, talong, nakita nyo na naman yan. Tapos yung ng balinghoy. Ang sarap nito yung niluluto ni Utol na paksiw. Tapos haluan niya nito ng daw ng balinghoy na nasa ilalim. Ang sarap mga kapanalig. Ayun sinasabi ko sa inyong isang subo ng kanin. Isang subo ng ulam, 5 subo ng kanin. Sarap talaga. Kay Utol ko lang nalaman na pwede pala yun. Daw ng balinghoy na ahalo mo sa isda ng paksiw mga kapanalig. Yun, balinghoy yan, paikot. Sayang na may saging dito. Ano yung saging na to? Hindi na napakinabangan. Ginain na lang ng hayop ng insekto. My goodness. Pero pwede pa to, may hinog pa. No? Pwede pa makain yan. Dito may sili rin si Utol dito eh. Hindi niya na asikaso. Hindi na tumutubo. Siguro hindi na talaga buwan ng sili ngayon. Kaya hindi na sila nagtutubuan. Ito yung kubo ni paring Sili na maganda. Kaya Ma'am Roxanne, nandyan lang sila nandito lang sa bandang baba. Yan, nilibot ko lang kayo dito. Masarap lang maglakad-lakad ng ganito yung panahon. Habang hinihintay natin yung oras na lumipas. Ay, may tumutubo pa rin pala. Ito. Diretso pa rin siya mga kapanalig. Yung sili na tinanim ni Utol. Ang sarap na sili na yan. Maanghang. Tumutubo pa rin pala. Akala ko hindi na. May kalamansi pa rin dito. Siguro dito galing yung yung saging na nakita ko din kanina sa baba. Ayun. Dito sa tanim na to. Galing.
Ganun talaga ni Utol magtanim eh. Dito na tayo. Basta tayo. Aray ko. Dami makahiya dito. Tiyah! Peklat, saan ka galing, Peklat? Gumala ka na naman? Gala ka ng gala ha. Ito talaga. Okay. Pasok muna tayo dito sa Kampanalig. Wala kaming gagawin ngayon. Kaya puro kwento-kwento na lang ako. Inangat na ni Utol tong lamesa dahil inaano na naman ng mga manok. Iniiputan. Linis no. Bernie, saan ka na naman pupunta? Baba muna tayo dito. Nag-ikot-ikot lang talaga ako. Let's go. Kamusta po kayo lahat dyan? Shoutout po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyo. Baba muna ako dito. Gusto ko matulog pero parang sayang yung oras kung matutulog ako, kaya nag-vlog na lang ako. Sara ko muna to. Baka may makapasok na naman. Kala mo talaga yun. Nandito na yung mga gym equipment ko. Inaalala ko lang, pag meron na tayong lamesa dito, wala nang space para sa aking pang exercise sa gym. Sa bagay, pwede naman natin usod yung yung lamesa dito. Tsaka tayo mag-workout. Tapos pagkatapos mag-workout, tsaka na lang iaangat. Kumbaga di na lang siya. Di angat. Hintayin nyo mga kapanalig yan. Yung aking table. Ano ba? Linis na no? Yan, bagay na bagay sa kusina. Yung marine, ito. Pwede natin ipagawa na tungtungan to dun sa ating rep. Pero medyo nanghihinayang ako kung gagawin lang natin tungtungan to eh. Dalawa pa to. Sa totoo lang, pwede natin tong gawing cabinet dun sa taas. Dalawa pa to eh. Isa. Yan, marine yan. Tsaka yun. Dalawa. Kasya pa yan dito oh. Pag ginawang cabinet pa ganun. Sakto yan, yung dalawa na yan. Tapos gagawin dyan lang, masilya. Tapos pipinturahan. Ganyan yung nagpagawa ko dun sa kauna-unahang bahay ko sa Bukana. May muna, minasilya. Siyempre gagawin muna, tapos masilya, tapos pipinturahan. Tapos ikinabit na dito. Apakaganda nun mga kapanalig. Gagawin ko pa ganyan din. Pa eskwala din. Meron ako nakita dito na yung mga stock namin na tawag dito. Tawag din yung lagayan ng bumbilya. Parang kulay white na ganun yung lagayan ng bumbilya. Maglalagay tayo ng ilaw dito sa labas. Dito. Lalagay tayo ng ilaw dito para pag sa gabi, na alive naman to, tapos may switch na dito para pag sa gabi meron tayong ilaw dito sa harap ng bahay. Hintayin nyo na lang po yan. Bukas malapit na. Anong oras na eh. Excited na talaga ako lumipas tong araw na to para magkaroon na ng trabaho. Pasok muna ako sa kwarto at makapag-edit. Gusto ko kasi ngayon marami kayong mapanood mga kapanalig. Alam kong kahit puro daldalan lang to, nakikinig kayo sa akin eh. Kaya maraming salamat talaga sa inyo. Mga solid kayo talaga. Hindi kayo nagsasawa sa mukha ko. Time check! 4:04 na ng hapon. At si Utol mga kapanalig ay umalis no. Dahil nagpa-welding siya ng kanyang tricycle. Dahil yung yung sidecar mga kapanalig ay na daw, maingay na, merong naputol na part, kailangan ipaayos niya, ipa-welding niya na maayos para pag umaandar, kahit madaan sa lubak hindi maingay. So dalawa lang kami ni Jun dito sa Kampanalig. Hapon na naman, mamaya gabi na naman. Ikakabit ko pa pala ulit to, yung lagayan natin ng wifi. Sa bagay mas okay dito yung nakalagay yung wifi kasi abot na abot doon sa doon sa kubo. Bibili pa tayo ng pinaka router kung tawagin nga tayo para umabot doon sa mismong kubo kahit nandoon tayo sa loob. Pag dito kasi nakalagay medyo bitin yung yung signal, mahina. Balik ko na kaya tsaka na. Tsaka ko na pala ibabalik yung silver play button ko pag okay na lahat. Para siguradong hindi na tayo maistorbo. Ba? Bakit muna tayo dito sa taas? Yung video okay dito hindi ko na napagawa. Next year ko na maasikaso to dahil marami pang parts na kailangan ipaayos dito sa video okay. Ginawa ng bahay ng mga to ng mga tuta.
Dito oh. Magana pa naman siya sa Bluetooth. Ito lang kagandahan dito sa video na to. Pwede siya Bluetooth, cellphone. Ayun, ginawa ng bahay. Okay lang gawin bahay, wag lang angat-ngatin. Ha? Uy, nakalimutan ko na naman. Uy, may tubig pa pala. Kala ko wala. Ito, wala. Mag-iipon tayo ng tubig. Baka mawala na naman ng kuryente. Automatic, wala na naman tubig. Baka mapurnada na naman ang trabaho bukas. Okay, magpapaalam muna ako mga kapanalig sa vlog natin ngayon dahil ayan, mahaba na rin naman mga kapanalig. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Kita-kita na tayo sa next update. Bye-bye! Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.